May iba-ibang klase ng gold buyers. Yung iba bibili kasi may bonus. Yung iba naman bibili kasi broken-hearted. At yung iba bibili kasi naka-sale kahit wala namang kailangan. So if gold could talk, baka sabihin niya, "Te, bakit mo ako binili? Investment ba to o emotional support?" So today, sit and relax at pag-usapan natin kung anong klaseng gold buyer ka ba. Let's be honest. May mga bumibili ng gold bumibili dahil gusto ng investment, bumibili dahil nagandahan lang sila, bumibili dahil may bonus na natanggap, at may bumibili din po dahil lagi nila sinasabi, deserve ko to. So, pag-usapan po natin today guys kung anong klaseng types of gold buyers ang mga taong ito. Hello everyone, Mini here. Welcome to my mini channel. Ito yung unang klase ng gold buyer. Baka ikaw to. So, sila po yung mga deserve ko to buyer. So, this type of buyer, sila po yung after ng promotion, gold. After makuha ang bonus, gold. After remit ni husband, gold. At after naman ng breakup, gold pa din. Sila po yung types of buyer na para sa kanila ang gold ay celebration. So wala pong masama dito guys, happy po ito. So nakakapagbigay sa kanila ng happiness yung mga ganon. Hindi sila ganon impulsive pero minsan talagang emotional, which is okay lang din po yun. Basta alam lang po nila within the budget. So for this second type of buyer, ito nga po yung mga investor mindset buyer. So, sila po yung mga alam na alam ang carat difference, yung ayaw na ayaw ng mga making charge na yan, or mga additional fees pag bumibili sila ng mga jewelry nila. Hindi po sila masyado sa mga design. Gusto nila simple lang. At syempre guys, tinitingnan nila yung mga gold prices daily. Para sa kanila, ang gold is not fashion. So, para sa kanila, ang gold is just wealth preservation. Napaka-boring po ng mga ganitong types. Pero they think long-term lang po talaga, kaya ganun ang kanilang mindset. The third one, ito po yung sinasabi natin na the collector. So, meron po silang mga specific taste. So, meron po dyan na my theme, my styles, my collection goal. So, yung iba po dyan ay meron po silang mga pinipili lang nila na mag-collect lang sila ng mga bangles, mga collect lang ng mga hikaw, ng mga coins, at minsan meron po sila na specific na country lamang. So, kung 18K gold lang na mula sa Japan, yun lang po yung kanilang mga kino-collect. So, depende po talaga sa mga collector na yan. For them, gold is an art and also an asset. So sila po yung very passionate and also consistent collector. The fourth one, ito po yung FOMO buyer. So ano nga po ba ibig sabihin nun? Yung fear of missing out. So this types of buyer guys, sila po yung mga pag tumaas ang price ng gold, naku sasabihin niya, naku bibili na ako ngayon at baka tumaas pa bukas. At kapag naman bumaba ang gold ngayon, naku bibili na ako ngayon dahil sale na or mababa na yung price. Yung pagbili po ng kanilang mga gold ay depende po sa kanilang mga emotion. So sila po yung mga emotionally driven. Minsan nagsisisi, minsan proud. Kasi minsan naman nakakabudol talaga din sila. The fifth one, the silent breadwinner buyer. So this type of buyer hits different. Sila po yung hindi mo masyadong makikita na nagpo-post at hindi nagpe-flex sa mga social media platforms na yan. At sila po yung bumibili ng gold slowly but consistently. Sila po yung may mga pamilya, may mga responsibilities, pero may future plan. At para sa kanila, ang pagbili ng gold, hindi po ito para sa luxury, kundi para po ito sa kanilang security. Sa mga breadwinner buyer na ito guys, tahimik lang po talaga sila. Pero ang pagbili nila ng gold, pinipilit nilang maging intentional dahil nga po sa dami ng mga responsibilities nila
lalo na financially sa pamilya nila, sa Pinas man or saan man sila nandoon. Talaga naman po guys, pag hindi ginawang intentional ang pagtatabi ng budget para sa gusto mong gold, napakahirap po talagang gawin kasi experience ko yan. Dumaan din po ako dyan. Ilang taon na po ako ngayon. Kaya ngayon, medyo nagagawa ko na po ito paunti-unti kasi medyo free na ako sa mga ganong responsibilities. So, mas easier na sa akin na i-budget sa akin ang mga extra income na dumadating sa akin. Keep going lang talaga and be consistent. Number 6, ito na nga po guys, yung all-in buyer. Yung kapag nagkapera, isang bagsakan talaga, bili lahat, inubos lahat yung mga nakuhang pera. Pinakyaw na yata lahat ng gold dun sa pinuntahan nilang jewelry shop. So, ito po yung mga aggressive na strategy. So, hindi mo natin sila masisisi kasi minsan po guys, ay okay naman pero kadalasan sa mga ganitong klaseng buyer ay nagsisisi din po kasi nga po may mga unexpected na mga bayarin na hindi nila naisip. Ayan, ibinili nila ng gold, wala na tuloy sila ngayong madukot kundi ibenta na lang uli yung gold sa mababang presyo. Number 7, the planner. Ito po yung mga types of gold buyers na hindi pa dumadating ang kanilang bonus or ang kanilang salary. So, nakadetalye na po, may notebook pa talaga yung mga yan. Nakasulat kung magkano lang talaga ang budget na ilalaan nila para doon sa gold na bibilin nila. At syempre, may timeline ng mga yan. Hindi naman sila yan bili until the end of the budget. Hindi po guys. Meron po silang mga tinatarget na goal. Let's say ngayon 2026 hanggang magkanong gold lang ba ang bibigyan nila ng ganong budget. So, mga disiplinado pagdating sa pera dahil kung hindi mo lalagyan talaga ng konting disiplina sa paghawak ng ganitong pera na minsan ay hindi natin din laging maaasahang meron, lalo na yung bonus, hindi naman po lagi yan meron, di ba po? Depende yan sa boss mo, depende sa economy yan. So, kapag dumating yung ganyang klaseng panahon, kailangan talaga natin yung iplano mabuti para ma-reach natin yung goal, kung ano man yung sinulat mo dyan sa notebook mo. So, bigyan natin ng konting short summary. So, anong klaseng buyer ka ba? The deserve ko to buyer? The investor mindset buyer? The collector? Or the FOMO buyer? Or baka naman the silent breadwinner buyer? The all-in buyer. Ay, nako, salute ako dito. Malalakas ang loob nito. At syempre, yung the planner, which is sometimes mas nakakabuti sa atin na magplano minsan sa pagbili ng mga ganitong medyo may kamahalang bagay. Sa palagay nyo, nalaman nyo na ba kung anong klaseng type of buyer kayo? Paki-comment nyo naman po dyan sa baba. Maraming po salamat at ma-appreciate ko po yan mabuti talaga. So, dito ko na lang po muna puputulin ang ating konting share na ito. And hopefully guys, nagustuhan nyo po. Maraming po salamat. Thanks for watching everyone. And God bless. See you on my next vlog. Bye-bye!